lumabas kami. So, nandito kami ngayon sa Kolontong Club. So happy lang kasi ito yung place nun dati nung nag-aaral pa lang ako ng driving dito sa Hong Kong. So dito kami paikot-ikot noon yan sa street na to. And then nakakatuwa lang kasi nandito ulit ako. For how many years nakabalik ako dito. So ayan, iikot-ikot ko kayo dito guys. And then merong mga learners later makikita niyo may mga learners na ano sila ngayon, mga nagda-driving lesson. So luckily merong park dito, so parking. So ayan, pag nakita nyo yung L tapos may Chinese, ibig sabihin learners yan. So ayan, yung van na yan, magkaiba yan sila nung sa private car. And then I think may manual yung van na yan. So like that. Ayan siya. So dito lang din yan sila paikot-ikot. And then yung test center niyan is sa Poching Road. I'm not sure kung yung parking na to is para ba sa mga private or operation 8 AM. So nakalagay dyan is for 2 hours parking. So hindi ako mag-meter kasi dito lang naman ako. So ito yung view. Ito yung sa Kolontong. So ayan, nakikita nyo, ayan, private car yan na mga learners. So ikot-ikot lang yan dyan. Dito lang kami dati rin paikot-ikot. So ito pala yung street na yan. So ayan, ewan ko anong klaseng hotel yan, kung nag-work pa ba yan, baka hindi na kasi. Pero dati maganda yan siya. So ayan. Pala marami din mga school dito. Naalala ko yung alaga ako dati, yung first employer ko. Dito kami. Sa alaga ko dyan kami pumapasok. So ayan, tingnan nyo, may mga Bible Seminary of Hong Kong. So usually ang paligid nito ay school. So ayan, may mini park dyan. So ayan, mga learners yan, yung mga dumadaan. Minsan dyan, madalas pag Sunday, maraming mga Filipino na mga nag-aaral na mag-drive. Turuan ko kayo kung paano mag-parking. So ayan, pe-press nyo lang and then plus. And then plus ulit dahil kung ito 30 minutes natin. So may 30 minutes. So ang babayad natin octopus. Pwedeng Alipay, pwedeng octopus. So ayan, tatap na natin. And then $4 for 30 minutes. So ganyan mag-parking. So ayan, maglalakad tayo papunta doon. So dahil nakapark tayo for 30 minutes, so meron tayong time para mag-ikot. So before, ganito rin yung ginagawa ko. Observe nyo yung paano tuturuan mag-drive. Papahintuin yan dyan and then ipapaikutin. So ito, papaikot-ikot lang yan. Ikot-ikot lang yan mga learners. So ayang school na yan, yan yung Maryknoll School. Before, meron yan dyan napaka matangkad, taas-taas na puno. So parang pine tree, super tagal na nun, pero parang bumagyo nun and then na tumba siya. So ito yung
Canan Kindergarten. So, yun yung sinasabi ko sa inyo na maraming mga school dito sa paligid na to. So, ayan, sometimes kung nakapark yung mga learners na ganyan, ini-instructionan yan, papahintuin yan, kailangan yung distance dito sa gutter, tama lang yung distance mo. So, gagawin yan, tuturuan, i-instruct. So, ayan si sir. So, yan naman yung Waterloo Road. Papunta na yan ang Waterloo Road. Doon na yan sa, yan yung papunta rin ng Bungko. So, ayan yung Marinal School. Secondary School. So, ito yung mga school. Ito yung pinaka main street na. Ito na yung going to Shati naman. So, ito yung Kolontong Club. Ito yung Kingston International. Yung Diocesan Primary School. So, ayan lang siya. Ayan. Nakita nyo. So, iikot tayo doon. Balik tayo doon sa pinagparkingan ko. So, lalakad. So, ito yung Kolontong Club. So, dito dati yung amo ko halos araw-araw. Kaya, kabisado ko tong Kolontong Club. So, ayan. Hindi ko alam kung anong church yan. But I remember before, parang nakapasok ako dyan sa church na yan. Kasi may friend ako na nagsimba-simba. Sama-sama rin ako. Sumama lang din akong pumasok. So, ayan. Ayan yung kagandahan dito sa Hong Kong. You see, yung traffic is napaka-organized. May mga bus stop talaga. And then, yung mga linya. Talagang susundin mo talaga yung linya. And then, every time, may instruction. So, ayan. Napakaraming tao sa Kolontong Club. So, you see, may mga bus stop talaga. Hindi ka talaga pwedeng bumaba ng kahit saan-saan lang. But actually, sa Philippines, nagkaroon na rin naman ng bus stop. So, it's okay. May sign na may camera. So, you have to slow down bago ka mabiting the red light. So, ito yung Kolontong Club. Kolontong Club! So, ayan. Dati ganito lang yung mga number. But now, meron na silang mga TV na ganyan. So, paikot-ikot lang naman dito sa Hong Kong Colon site. Ito yung tinatawag nilang Colon site. So, papunta naman doon ng hospital yan dyan. And then, Festival Walk. And then, yan yung mga usually na mga pinupuntahan din naman ng mga mall. So, ayan. Yan sabi ko na marami talaga mga school dito. So, usually, dito talaga ako for how many years. Kaya, pero hindi ko naman masyadong kabisado. And then, sabi nila, nandito daw yung, I don't know kung saan dito yung bahay ni Jackie Chan. But sabi nila, along this area, sa Kolontong. So, ayan, iikot na tayo. So, ayan na siya. O, tingnan nyo, talagang disiplinado yung mga traffic light.
yung mga bus, yung mga bus lane. So, babalik na tayo doon. So, pag mga learners, dito lang yan sila paikot-ikot, tapos balik. Tapos, doon malapit sa MTR station, sa Kolantang MTR station, doon yung usually yung meeting place. And then, papaikutin ka nila dito. Dito lang. Kasi mayroon lang din mga designated area na pwede, yung learners pwede lang doon. Otherwise, hindi na sila pwedeng lumagpas pa sa ibang mga place dito. So, bawal yun. So, ayan. Oh, what happened? And then, yung mga sign na yan, ibig sabihin, no right turn, ayan, give way. So, just go straight, no entry. So, sa mga learners, yan yung mga kailangan na mga makakabisado nila. Kasi ginagamit naman yan during nag-exam. Pero, according sa narinig ko, hindi na daw masyadong inaano yung mga signs. So, parang dun yung school dati ng alaga ko. So, medyo maliit lang yun siya na school. And then, bago lang din. So, yan. Maganda yung mga bahay dito. Yan yung mga arrows. Makikita nyo naman. To turn right, turn left. Or parang dito yata. I forgot. Oh, it's the hotel. So, ayan, learners. So, ayan. So, pabalik na tayo dun sa pinag-parkingan natin. So, that's all guys. That is for today's video. At napasyal po kayo dito sa Kolantong. So, thank you for watching. Until next time, na maipasyal ko naman din kayo sa ibang mga streets dito sa Hong Kong. So, please like and subscribe pag gusto nyong makita pa yung ibang mga lugar dito sa Hong Kong. Thank you for watching! So, ayan guys, tingnan nyo siya. I-observe nyo yung mga ginagawa. So, sa mga gustong mag-aral ng driving, so, ganyan yung lesson na ginagawa. So, ayan, as in talagang magtsatsaga talaga. And then reverse. Bababa pa siya, ipapacheck kung okay yung o kung nasagad ba, o whatever. Ganyan yung gagawin. Papakita talaga ng instructor sa inyo. So, itong isa, I don't know, maybe hindi na to learners kasi, ayan, nag-overtake na siya. So, kailangan signal. Actually, shoulder check talaga every time na ganyan. Shoulder check sa mga, kasi talagang lilingon ka talaga na ganun kasi hindi ka ipapasa ng mga examiner during the exam. So, if nakita nyo yung parang T, ibig sabihin yan, dead end na yan doon. So, wala. Hindi, kahit pumasok kayo doon, so pang reverse na lang. So, ganyan. Dahan-dahan. So, magtsatsaga talaga. So, mga first timer na mag-learn ng driving, medyo mahirap. So, like din sa akin noon, first time ko lang, dito lang din ako natuto mag-drive. So, yan, ganyan. Tuturo ng instructor kung saan ka liliko. Yung marami kang kaba-kaba kasi hindi mo pa kabisado. Ayan, tuturo siya liko. I think Pilipina yung nagda-drive.
So, yan. So, parang feeling mo, galing-galing mo na. So, thank you for watching, guys. Hanggang sa susunod. Please like and subscribe. Bye!